public terminal. Ongoing din ang construction natin dito sa ating children's playground. So actually that's again one of the agenda of Mayor Bernie na i-improve. Dahil nga sabi niya, alagaan natin yung mga kabataan. Dahil ang ating kinabukasan ay nasa kabataan. We have to take care of our children in the present because they are our future. Another na pwede nating ibida sa Pulumulok, yung ang ganda ng ating public market, ang ating municipal public market. Marami akong naririnig galing sa Coronadal, galing sa Isulan, galing sa Banga, galing sa Sorala. Sabi nila, minsan dito bumababa kami sa Pulumulok kasi mas gusto namin mamalengke dito dahil malinis, mura ang isda, at saka yung mga tao mababait. Last February, if I got it right, February or January, yung ating mga laray vendors, ginawa natin silang tourist advocates. Dahil sabi natin, marami silang panahon, marami silang pagkakataon na makausap yung mga tao galing sa iba't ibang lugar. So we tried, gusto nating ma-convert sila that they will not only be selling their products, but they will be selling the tourist destinations of Pulumulok. Dahil marami silang panahon para makausap ang mga tao galing sa iba't ibang lugar. Sabi natin, why not promote as well the communities, the good destinations, the beautiful sceneries of Pulumulok. Dahil marami kayong pagkakataon para makausap yung makausap yung mga tao. So that's why we ensured na yung palengke natin talaga ay malinis with the leadership of course of our Medo head na nandyan, na nakatutok dyan. We tried really to mobilize people as well para masiguro yung kalinisan ng ating palengke. Dahil hindi lang siya basta palengke, iconic siya. Kasi di ba the primary business of a public market, syempre para magtinda, para magbenta ng mga gulay, ng mga isda, ng mga karne. Pero we are looking beyond that. Hindi lang the usual function of the public market. Ang gusto natin if there is something that we could offer. Parang palengke, yes, palengke siya. Check, yes, palengke siya. But right now, it becomes a tourist destination. Parang yung ibang tao gusto nilang makita yung palengke. Siyempre, of course, yung pinaka-core, fresh yung ating mga tinda, galing sa ating mga kabundukan, galing sa ating mga farms. Yung isda, mura lang din kasi malapit tayo dito sa dagat. Yung mga vendors natin, mababait din sila, di ba? So these are something that we really would like to invest in the local government unit under the leadership of Mayor Palacio. Ito yung mga bagay na nakaka-excite sa atin, no? Bakit hindi siya design na bulengke? Hindi siya design na bulengke? As of now, hindi pa ganun. Parang traditional siya. Pero ganito, Luis, yung serbisyo ng tao, parang nasa mall ka din. Di ba? Traditional siya. Di ba? Traditional. Just like any palengke. Yung parang dinudumog talaga ng tao, maraming pumupunta. But again, the services, yung mga tao, yung nasa palengke, the way they provide services, the way they connect to the people, the spirit of the people, parang it's as if parang wala ka sa palengke. Hospitable. Yeah, hospitable, very welcoming, very accommodating. Yun yung brand ng Pulumulok eh. Parang yung Filipino values. Diba? Filipino values, yung service excellence. Yun yung gusto natin. Yes, nasa palengke ka nga, busy siya. Pero if we could give quality service to the people, they would love us all the more. Minsan hindi lang produkto ang gusto ng tao. Gusto ng tao, paano natin sila nire-respeto? Paano natin sila minamahal? Paano natin sila ina-accommodate in our area? More than the products. Diba? Mas gusto nila yan. At pag yan yung brand, Filipino brand na meron tayo, talagang ang Pulumulok ay balik-balikan talaga naman. Mababait, magagaling, matatalino, accommodating. Yan ang Pulumulok brand. Dugtungan ko lang yung sinabi ni Sir at I know na very proud this the Pulumulok because of medyo danan nga no si Kanuy ng Region 12. At itong mga nakilala rin ng Pulumulok na isa sa mayabong na mga prutas kung saan po ang duli ay dito na po lumubo at dito na rin namuhay na mga mapayapa yung ating mga kababayan. Ano po ang isa sa maganda doon na ipagmamalaki ng Pulumulok doon sa mga nabanggit kong tuloy-tuloy po ba yung mga prutas na talagang presko?
Yeah, we are very happy. Mm. Masayang-masaya kami sa Pulumulok dahil nandito yung isa sa pinakamalaking plantation, agricultural plantation, and that is Dole, Philippines. And alam nyo, mga kaibigan, kapatid, ang Dole, Philippines, yung produkto na pinya, is not only provided in the local, but international. In other words, sa pamamagitan ng pinya, pinapakilala sa buong mundo kung ano ang Pulumulok. Yung Sa sarap ng pinya at sa kabaitan ng mga tao na nandito sa Pulumulok and all these things, sabihin nila, ganito din talaga pala ang Pulumulok. Kumbaga, naging tulay ang pinya para makilala sa buong mundo kung gaano kaganda ang bayan ng Pulumulok. That's why kami, we are very fortunate. We are very happy na meron kaming Dole Philippines. And actually, Docs, no, I think last February, nagkaroon din kami ng pag-uusap kasama ng mga tourism operators natin. Parang pinag-uusapan natin, pwede kaya tayong gagawa ng mga ano tawag dito, yung mga souvenir items, like souvenir Yan. products, souvenir food, out of pineapple. So nag-usap-usap kami. Sige, pag-usapan natin. Para yung mga turista natin, pagpunta nila dito, sabihin nila, okay, pagpunta nila dito sa atin, meron ba kaming mabibitbit? Ang brand ng Pulumulok is pinya. Anything that is coming from pineapple, we are looking at yung mga ang tawag natin doon, Ma'am Zinaida, yung mga value-added products. Siyempre, pinya, fresh. By design. Out of that pineapple, siyempre expected na yan, pinya na yan. Pero more than the pineapple na meron sila, ano pa out of the pineapple na pwede nilang madala, diba? Dadalhin papunta sa kung saan. Gusto ko lang liwanagin sa ating mga kababayan, sir, kasi ngayon malapit na po ang ulit pagpipili ng ating mga kababayan, at itong naranasan ng ating mga kababayan ngayon, ito nakaupo si Sir Jojo Valencia. At napaka-peaceful, walang diskriminasyon at tuloy-tuloy yung pagmamahalan ng Muslim, IP, Christian. At dito po sa kanyang susunod na termino, kung sakali pong pagbibigyan pa siya ng taong bayan, ano po sa tingin niyo, sir? Ano po ang dapat malaman ng taong bayan? Ang election kasi ay isang pagkakataon para ipakita yung ating tawag na freedom of suffrage. Isang karapatan ng bawat Pilipino na mamili. In the past 3 years, sa loob ng 3 taon, nakikita ng mga Pulumulokenyo ang ginawa ni Mayor Bernie Palencia. And I believe these accomplishments, actually, itong mga ginawa niya, will speak. Sila na ang magsasalita on behalf of the mayor. And we believe na yung ating mga kababayan sa Pulumulok, nakita nila the development, the direction, and ano pa ang pwede nila. Tsaka peace and order. Peace and Malinaw. order especially. Nakausap natin yung ating mga kapatid na Muslim. They are very happy. Actually, the other week, meron ako nakausap ng mga organizations natin in the Muslim communities. And they are very happy with Mayor Bernie Palencia. Yeah. Sabi nila, si Mayor Bernie talaga ang isang leader. Kasi ang konsepto ni Mayor Bernie is always inclusive. In fact, nandito si Ustad Mastura. Meron kasi tayong office dito na ang namumuna ay Muslim leaders natin. Muslim sector. Yeah, Muslim sector. Kung We may have mga Muslim kailangan council sila, members. pwedeng Exactly. And the government, the local government unit of Pulumulok, under Mayor Bernie Palencia, actually allocated funds for this office. Remember? So, ibig sabihin, because he is inclusive, hindi siya nakatutok lang sa isang sector. Si Mayor Palencia actually is looking at all sectors in the society. That's why sabi ni Doc kanina na maintain ang peace and order. Alam nyo, exciting itong election. Napaka-exciting itong election. But alam nyo, ang palaging ini-encourage ng ating mayor sa atin is let's just continue. Ituloy natin yung mga ginagawa natin ngayon. Siyempre, dadaan talaga tayo sa election. But, sabi niya, let's keep on doing what we are mandated to do. Kung ano yung nakamandato sa atin na gagawin natin, let's keep on doing it. Recently nga, actually, we have several visits to many areas. Parang inisip natin, parang hindi tayo parang ang election parang isang season lang siya. Kasi tuloy-tuloy. Kahit na upcoming ang election, kami sa local government unit of Pulumulok,
keep on doing innovations. We establish partnerships. No? Last week, pumunta tayo doon sa Southcott Investment Office, Investment Center, kay Sir Tyrone. Kahapon, pumunta tayo sa head ng SEMSIDU sa Gensan. Meaning, tuloy-tuloy. We keep on doing a lot of activities despite the fact that we are approaching the election. Ganyan si Mayor Bernie Palencia. Hindi siya naghinto, no? To keep on doing services for the people. Can you give some insights about the partnership of our good Governor Rinaldo Tamayo Jr. as well as our mayor regarding the City Hall news update? Okay. Ayun sa, of course, sabi ko nga, last week, pumunta tayo doon sa SEPSI, no? South Cotabato Economic and Investment Promotion Center. Nakausap natin si Tyrone, yung head ng opisina mismo. And this is the type of partnerships na meron tayo. Na, kasi SEPSI is very strong office in the province. Ang gusto kasi natin in the locality sa Pulamulok, paano tayo mag-align din sa direction in terms of investment. Diba? Kasi definitely, Pulamulok is a hub for investments kasi malapit tayo sa Gensan. Then roadway tayo, tawag nito ni Doc Flores kahapon is logistics highway. Papunta talaga tayo doon sa Coronadal City which is the regional center of the region. So, yun, actually, yun yung mga partnerships. Yung tungkol doon sa Situd, actually, in the recent meeting, parang binigyan ako ni Mayor Bernie ng homework. Yeah. Sabi niya, admin, let's start discussing now the creation of a technical working group para pag-usapan anong pwedeng gagawin natin for that purpose. But of course, I cannot tell more about that direction. No? But meron ng direktiba ang ating mayor related to that. That's why kami, we're busy. Sabi ko nga last week, nasa Southcott ako. Kahapon, nasa SEMSIDU ako, City Economic Management Cooperative Development Office. We are trying to learn from their experience. Kasi, if the direction, for example, si Gensan is becoming a metro Gensan, syempre malapit kami sa isang metro city. So dapat ngayon ay naghahanda na rin gawin. Ano ang dapat namin gawin? And that what the mayor is already telling us. Positioning. Parang ang tanong doon is, how are we going to position Pulamulok in the next 2 or 3 years? Given na yung Gensan magiging Metro Gensan, Tupi, mag-open na dyan yung economic zone, Coronadal City, Regional Center of Sorsogon Region. So, dapat ang tanong na ganyan, Docs, dapat masagot na ngayon. How are we going to position Pulamulok in the next 2, 3, or 5 years? Yeah. Given the emergence of this. Yun actually ang sagot doon, sabi ko kay Sir Docs. Ngayon, syempre, we will not be telling everything. Di ba? But again, there were already talks about that. Napapag-usapan na namin yan. Sabi ko nga, the second term is very exciting. The second term is very exciting for Mayor Bernie Palencia. Dahil, we explore a lot of things, Docs. No? Hindi, ang konsepto kasi namin dito, hindi traditional. Like, if we could explore a lot of processes, partnerships, probably meeting with board of investments, economic zones, and partnership with private organizations. Actually, ang dami ang and again, no? That's why ako personally, I'm very excited to work under the leadership of Mayor Bernie Palencia. Very future thinker siya. Saka approachable. Ang dali ng malapitan. Yun ang leader. Walang pinipili. Walang pinipili. He's open for suggestions. And then, he's very visionary. Merong isang lawyer na nakapunta dito last week. Sabi niya, maswerte ang Pulamulok. Dahil meron kayong visionary leader. Very strategic. And then, he's visionary leader. At the same time, very focused on the details. Alam niyo yung detalye ng mga pangyayari. That's Mayor Bernie Palencia. Yun ang maganda. He's looking at the macro level. At the same time, he's also looking at the micro level. Meaning, walang nakakalusot. Meaning,
nakikita niya lahat. Holistic. Holistic. That's the word. Yes, Ma'am Sinaida, baka may katanungan kayo from TV9. Regarding sa peace and order ako. Yes. So, narinig naman natin na okay yung peace and order dito, malinaw, Yes. napakatiwasay. Yes. So, siguro sa mga barangays natin, wala din magulo. Yes. Walang mga akyat bahay, Yes. walang mga adik nagkalat-kalat. Yes. Siguro ganun din sa bawat barangays natin, sir. Yes. Alam mo, ang sikreto dyan, siyempre, kasama natin yung mga law enforcers. Kasama natin ang PNP, kasama natin ang AFP. Meron tayong mga force multipliers, meron tayong mga tao sa baba who will help us, capacitated. Last week, actually, merong anong tawag doon? Merong shift kasi, merong bagong chief of police dito tayo, which is si Harold, chain of command, chains of command, or how do they call it technically. Basta bago yung ating chief of police, si Police Lieutenant Colonel Harold Vidal Cornel, and partner tayo, no? Nandun ako during the turnover, no? And maganda yung sinabi ni COP Cornel, sabi niya, magtrabaho lang ka. Magtrabaho lang ka. Which is a very good statement, no, coming from the Chief of Police. And kami naman, and the local government unit, we partnered with them. Kaya yung sabi ni Ma'am, you raised that concern, maintain natin yon because we have close coordinations with the people on the ground. Ang mahalaga kasi sa isang pamumuno, dapat konektado tayo sa iba. Hindi tayo lutang, hindi tayo detached from the community. Synchronize. Yun ang pinakamaganda, admin, at maraming salamat at pinagbigyan mo kami at iba't ibang outlet at alam ko may mga bisita ka pa at alam kong gusto mo rin mag-glads. Maraming salamat. At I know ang leadership ni Mayor ay sana po ay tuloy-tuloy po at hindi po matatawaran dahil alam ko po na lahat ng mga leader o sektor ay nakipag-dialogue at kasama po ang COP. Mabuhay po kayo, admin, at mabuhay po ang ating Mayor. Maraming salamat. Do you have some message, parting words? Yeah. Unang-una, Docs, salamat talaga sa grupo ninyo, Bagwis, Madam Sinaida. Sabi ko nga kanina, kung meron tayong isang kakampi, kasangga, kaibigan, kapatid, yan ang ating mga media personnel. Our Mayor Bernie Palencia, really values our media partners. Kayo, kasi ang lawak-lawak at ang laki-laki ng scope. Again, sa sinabi ko kanina, under the leadership of Mayor Bernie Palencia, nakita na natin ano yung mga developments, ano yung mga improvements na nangyayari. At alam nyo, palagi din sinasabi, ang lahat ng pangyayaring ito, sometimes, habang pinakikinggan ko rin si Mayor, sabi niya, these are all taxpayers' money. Galing sa tao. Palagi niyang sinasabi sa akin, kung meron tayong isang pasalamatan, yon ay ang ating mga taxpayers. Dahil ang buwis ninyo ngayon ay nagtatrabaho na para sa inyo. Yeah. Sinasabi niya, ako ay isang instrumento lang dito. I am just your mayor. Ako lang, parang kapitan ng isang barko, ang naga-navigate, naga-timon. Diba? But actually, this government is a government by the people, of the people, and for the people. Kung ano yung mga proyekto na ginagawa ni Mayor Bernie Palencia, dahil yon sa suporta ng tao. Ngayon, na upcoming na syempre ang ating election, again, it's our right to vote. No? We will give it to the people, bigay natin sa tao yun. But again, we know that the accomplishments of Mayor Bernie D. Palencia already speak on behalf of the mayor. Nakita na natin kung ano yung ginawa niya. And, ano pa to Docs Bagwis 3 years pa lang. 3 years So, pa lang. if Mayor Bernie D. Palencia will be given another 6 years, Baka iba na, lalong gaganda na. galing yan sa'yo. Basta kami, ang masasabi ko lang, we are very excited to work under the leadership. Maraming salamat po again, admin, at pinaunlakan mo kami. Mabuhay po ang bagong Pulumulok through leadership of Mayor Bernie Jojo Valencia. Valencia. Mabuhay po salamat. kayo, mabuhay. Maraming salamat.